Church, handa na po ba tayo na ibigay ang ating papuri na nararapat para sa ating Panginoon? Amen po ba? Amen! Gitna ng kabuluhan,
you, Jesus. Thank you, God. Yes, church. Patuloy nating purihin ang ating Panginoon. Dahil tunay ngang napakabuti mo, Panginoon, O Diyos. Lord God, I know that you know what situations we are in right now. And alam ko, Panginoon, na ikaw lang, O God, ang siyang may control sa mga bagay na ito. Lord, ngayon, I pray for everyone in this church that you'll touch every people's heart, Panginoon, Lord Jesus, na maranasan ka sa buhay nila, na mas makilala ka palalo, O God, that I know na dumating din sa point, Lord God, na nabasag yung puso ko namin, O Jesus. But Lord, I also know that you were there, Panginoon, to hear out our cries, Panginoon, na marinig kami, Lord Jesus. Right now, we welcome you in this place, Holy Spirit. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos, mahabagin sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay, sa maraming di maintindihan,
want us to sing each line, Panginoon, for our God. Itataas ka namin, Panginoon, Lord Jesus, oh God. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit, for filling this place with your glory, with your goodness, oh God. We thank you, the Holy Presence in this place. Tunay nga ang Panginoon na sa iyo lang namin makukuha ang kapayapaan, O Diyos. The love that you give is not just the love that anyone can ever in this world give, Panginoon. Kasi walang makakahigit sa pagmamahal na binibigay mo sa aming lahat, O God. Tunay nga na ikaw, Panginoon, ang tanging malalapitan ng bawat isa, O God. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Minsan pa, church. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo,
natin siyang maranasan sa oras na ito, church. Hayaan natin na siyang banal na espiritu ang siyang mangusap sa atin na mailabas lahat ng saloobin natin, lahat ng nasa puso natin para malinis ng Diyos ang mga kailangan linisin sa puso natin. So Jesus, yes, oh God, we feel you in this place. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Church, come, let's sing with our hearts open to Jesus. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Let's sing praises to our Church, let's sing the chorus again. Let's sing it with our hearts, with our mind, with our soul. Simply focused to our Father God. Yes, Jesus. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, Hallelujah. Thank you, Jesus. maglilingkod ako. Yes, Lord. Patuloy kami na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Kay Patuloy naming itataas, O Diyos, ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Salamat po sa ating mga butihing mga tagapanguna sa ating pagpupuri, sa mga awiting papuri sa Panginoon. Hallelujah. Magandang umaga po. Amen. Hallelujah. Mukhang mga ano pa, mga tulog pa, mga antok pa.
Pero magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Hallelujah. So, anyway, sa umaga pong ito ay pwede bang sabihin natin sa ating katabi, ako'y nabibless dahil nandito ka. Amen. Hallelujah. Praise God. So, purihin po ang Diyos at muli tayong lahat ay malayang makakapakinig, mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So, sa umaga pong ito, hayaan ho natin na yung ating mga puso at isipan ay nanatili na bukas at nakatuon ang ating kaisipan sa ating Panginoon. Katulad po ng ating mga inawit, hayaan natin ang Panginoon ay maghari sa buhay natin. Amen? At hayaan na natin na tayong lahat ay manatiling naglilingkod ng tapat sa ating Panginoon. Hallelujah! So sa umaga pong ito ay tunay na ang Diyos ay mabuti, tunay na ang Diyos ay tapat. Kaya nga po, habang, alam po ninyo, habang pinagbubulay-bulayan ko ang salita ng Panginoon, sa umagang ito ay naalala ko yung nakaraang buwan natin na pinag-aralan, no? Patungkol sa sinasabing servanthood o di kaya pagiging mga tagapaglingkod ng ating Panginoon. No? Kung inyo pong naalala at kung nagsusubaybay po kayo sa ating mga pinag-aaralan day by day at sa ating pamumuhay habang tayo'y mga busy sa ating mga gawain, ay kung tingnan po natin, sabi ko nga, na panahon talaga na yung mga servant, yung mga lingkod ng Panginoon, yung mga anak ng Panginoon, ay maipakita sa kanila kung gaano nila paghahandaan bilang isang lingkod ng Panginoon ang kanilang buhay para sa Panginoon. So, hindi po yun yung topic ko. Nakikwento ko lang po kasi, dahil nga po ay magkikita po natin talagang para bang kundi talagang naandun yung proseso ng Panginoon upang tayo ay hubugin. Naandun yung proseso ng Panginoon upang tayo ay magkaroon ng tunay na pagiging mananampalataya at lingkod ng Panginoon. Amen. So mayroon po ba ditong mga baguhan? No? Meron bang bago pa lang o di kaya matagal na? Na dahil matagal na ay medyo pawindang-windang pa rin ang pananampalataya. One time po nung nabuksan ang mga salitang ito, ay meron akong narinig na isang pastor na nagsabi, ang sabi niya ay, ako ay handang-handa na. Kung dumating man ang Panginoon, handa na ako. Pero ang sabi niya, iniisip ko lang ang aking mga kapatid kung sila ba ay handa na. Nakukuha po ba ninyo? Bilang isang ama ng simbahan, bilang isang tagapangalaga ng isang mga mananampalataya, nandun sa kanyang puso yung pag-aalala, daw na siya ay handang-handa na sumama sa Panginoon, ang nasa kanyang isipan pa rin ay yung kanyang mga inaalagaan. Kasi bakit? Baka ay hindi pa handa at iniisip ng pastor na ito, baka may maiwan kung sakaling dumating ang Panginoon. Nakukuha po ba ninyo ang point? So ngayong umaga, hindi naman po lingid sa atin ngayon
ang kalagayan at sitwasyon ng ating bansa, ng ating mundo, ng sanglibutan, na kung saan-saan ay talagang hindi na natin mapigilan ang mga bagay-bagay na ito. Subalit, hayaan natin na ang banal na kasulatan ay magpahayag sa atin. Kaya mga kapatid, ihanda po natin ang ating puso, ihanda natin ang ating isipan upang ang salita ng Panginoon ay mag-sink sa atin, upang habang ito'y ay dumadaloy sa puso natin, tayo naman ay nagkakaroon ng matatag na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos na ito po ay nasa puso po natin, ito ay nasa sa isipan natin, kasi anumang oras ay meron tayong may lalahad na salita ng Panginoon. Amen? So hindi pa po ako nag-uumpisa, ito pa lang po ay, ito po yung nadarama ko at ito yung, alam po ninyo kasi bilang isang mga gagawa ng Panginoon, naandun yung kanilang concern, naandun yung kanilang mga pag-aalala, pag-iisip sa kanilang mga kasama at kapatid sa Panginoon. Kukuha po ba ninyo? So, habang tayo po'y magpapatuloy sa umagang ito, samahan po ninyo akong buksan ang ating mga banal na kasulatan sa aklat po ng Pangalawang Pedro, Kapitulo 3, talatang 9. Pangalawang Pedro, Kapitulo 3, talatang 9. Ito po ang sabi, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan. Tayo po'y manalangin, O Diyos. Salamat pong muli sa iyong mga salita sa araw na ito, na aming paghahati-hatian, na aming pag-aaralan, na aming bubulay-bulayan. Lord, dalangin namin, nabigyan mo kami ng pangunawa sa mga salita mo, sa pangunguna ng iyong banal na Espiritu Santo. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy kayong mangusap, magpakahayag, upang ganap naming maunawaan ang aming kalagayan sa paglilingkod namin sa iyo, Diyos. Maraming salamat po, pagpalain mo ang bawat isa, ang iyong abang lingkod, patuloy mong itago sa iyong banal na likuran at kayo ang patuloy na kumanguna at kumilos sa bawat isa sa amin. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Amen. Napakaganda po ng mensaheng ito ng Panginoon, no? Ang sabi po ay, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya, no, sa kanyang pangako. Kundi ano po ang sabi niya? Nagaya ng ilan na inaakala ng ilan, sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon. No? Nagbibigay siya ng pagkakataon nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. So kung titingnan po natin ang Panginoon, naandun yung kanyang pagpapaalala, naandun yung kanyang pagmamahal at ipinapakita niya yung kanyang talagang marubdob na pagnanais na hindi mapahamak ang sinuman. Kaya ang sabi dito, nais ng Diyos na ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan. Ang ating tema po ngayon sa umagang ito ay living like a last days Christian. Yung pamumuhay ng isang Kristiyano, yung katulad ng
malapit na. No? Yung last days na. Yung sa huling panahon na. Namumuhay tayo ngayon sa sinasabi nga huling panahon. So, kung titingnan natin ang salita ng Panginoon, ipapahayag sa atin kung ano ba talaga ang mga mangyayari, ipapahayag, ituturo sa atin, ipapaalala sa atin kung ano ang mga mangyayari, ano ang mga nagiging kaganapan sa mundo, sa lahat ng dako, upang ang Kristiyano ay matuto at maalala niya na ang kanyang pamumuhay sa ngayon, sa oras na ito, sa mga huling araw na ito, ay, sabi nga ni Pastor Kim, ay the end is near. Ang panahon, ang oras ay malapit na. Naalala ko po nung madalas na ako nagpapalabas ng mga Christian film, ay ang mga salitang ito ay talagang tuwing ako yung nag-ooperate ng projector upang ipalabas, mapapanood yung lahat, ay nandun din yung kumbaga ay yung excitement ko na talagang ito yung mangyayari, ito yung magaganap. No? Kaya sa kapanahunan ngayon, mga magulang at mga kapatid, ano po ang sabi ng Biblia para hindi ho tayo maligaw, para hindi tayo mag-isip kung ano paman itong bagay na ito na sinasabing nasa huling araw na, nasa huling panahon na at malapit na. Mga magulang at mga kapatid, hayaan natin na ang Biblia patuloy na magpahayag at magpaliwanag sa bawat isa sa atin upang ikaw at ako, tayong lahat, ay maging handa sa huling panahong ito. Amen? So tingnan po natin, sabi po, una makikita natin kung ano ang itinuturo ng Panginoon. Hallelujah! Pwede po, yun, sabi dito, ang itinuturo ng Panginoon, di kaya ng banal na kasulatan, sabi niya, the last days are marked by wars. Oh? Yung makikita natin dito yung naandun yung mga tagutom, naandun yung mga lindol, no? Lahat ng mga bagay na ito, naandun yung mga sinasabi, mga salot. Kaya nga mga magulang at mga kapatid, sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 24, talatang 7, ang sabi po ay dito, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang kaharian, magkakaroon ng tagutom at lindol sa maraming lugar. Mga kapatid, tayo po ba ay nagsusubaybay? Tayo po ba ay updated sa lahat ng mga kaganapang nangyayari sa ating kinatatayuan? Nasa panahong ito ngayon, makikita natin, no? Diba? Marami ng tao ang nag-aalala. Maging sa media, lalo na pagka tayo ay sa media, masasabi doon, magsipaghanda na kayo. Kasi ngayong darating na April 15, ay hanggang doon na lamang ang ating langis. Kung yun ba ay totoo, handa ba tayo? No? Inform ba tayo? Alam ba natin ang mangyayari? Kaya nga sinasabi dito ay magkakaroon. Ito yung palatandaan na malapit nang dumating ang Panginoon. Ito yung palatandaan sa last days na ibinibigay ng Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya katulad nating lahat. Na kinakailangan na makita natin yung kahalagahan ng paglilingkod natin, makita natin yung kalagayan ng ating puso, makita natin yung kahalagahan ng relasyon natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kumusta at kumusta ba ang ating relasyon sa paglilingkod natin sa Panginoon bilang naghahanda? Ang sabi po ng Lucas Kapitulo 21, talatang 11, sabi dito, magkakaroon ng malalakas na lindol, inulit lang dito, tagutom, mga salot sa iba't ibang dako.
may lilitaw na kakaibang bagay at kakilakilabot na kababalaghan buhat sa langit. Nakukuha po ba natin? Ito yung mga palatandaan. Isa ito sa mga palatandaan during last days. Isa ito sa mga dapat na tandaan, alalahanin, itanim sa puso ng mga mananampalataya during last days. Na sa huling panahong ito, sa huling araw na ito, ito yung magiging mga kaganapan. Magkakaroon ng tagutom, magkakaroon ng lindol sa iba't ibang dako, at mayroong lalabas na kakaibang mga bagay, kakababalaghan, at mga bagay na kakilakilabot. Mga kapatid, kung alam po natin ang salita ng Diyos, hindi tayo kailanman mag-aalala. Kung alam natin ang warning ng Panginoon, kung alam natin ang babala ng Panginoon sa bawat Kristiyano, katulad natin, hindi tayo mag-aalala sapagkat alam natin na ito yung mangyayari. Amen? Ito yung mangyayari. Sabi ng banal na kasulatan, magiging kaganapan. Di ba? Pero mayroong magsasabi, hindi yan totoo. No? Di ba? Mayroong mga ganun mga pag-iisip. So, pero maya-maya makikita po natin yung mga taong mga nagsasabi ng ganyan na para bang wala silang pagkilala o di kaya pagtitiwala sa Diyos. Tingnan natin habang tayo ngayon ay nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Kaya, wag po tayong manghinawa. Ilang talata po ang naihanda ko na pag-aaralan natin ngayon. Maraming talatas ito, kaya hayaan po natin ang salita ng Panginoon. Dahil ito po yung ilan sa mga tanda, ilan sa mga palatandaan ng pagdating ng Panginoon. Sana at naway, loobin ng Panginoon na ito'y matandaan natin upang pag-uwi natin ng ating sariling bahay ay mapatuloy nating pagbulay-bulayan at pag-aralan ang salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So ano pa po ang makikita natin dito? Sabi dito, in the last days, many will be lovers. Hindi yung lovers kung saan kundi yung mapagmahal sa kanyang sarili lamang, mapagmahal sa pera, no? Mapagmahal sa mga kalayawan, at hindi, wala yung pag-ibig nila sa Panginoon. So tingnan po natin kung ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan, no? Para maging malinaw, para sagutin itong mga bagay na ito na sa huling panahon, sa huling mga araw, ay ito yung mangyayari. Sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 1, na kung saan ito po ang sinasabi. 2 Timothy chapter 3, verse 1 down to 5. Sabi po dito, dapat mong malaman na ang mga huling araw ay darating ang mga panahon ng, dito, kaguluhan. Amen? So ito yung mga araw na mayroon ng mga nakikita tayo, nararanasan tayo, mga kaguluhan. Hallelujah. So warning for us bilang isang mananampalataya. At ito po ay isa pong tulong sa atin upang hindi ho tayo mag-alala. No, sabi po ng verse 2, sabi dito, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, at sa halip na maibigin sa Diyos. Talatang 5 po, ito po ang pakinggan natin muli.
Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Hallelujah. Naalala ko po, mayroong isang taong lumapit sa akin. Bago siya nagkwento ng kanyang ikikwento, sabi niya, Kuya, paggalang lang po. Ano po ang iyong reliyon? Sabi ko po, ako po ay isang mananampalataya. At sabi ko, ako ay kasama sa isang organisasyon na World International Ministry. Sabi niya, ganun po ba? Pahingi po ako ng 3 piso. Sabi ko, ano ang gagawin mo sa 3 piso? Sabi niya, basta po pahingi ako ng 3 piso. Sagutin mo muna ako kung anong gagawin mo sa 3 piso. Kasi ako po, sa totoo lang, kung hihingi sa aking pera na ibibili lang ng bisyo, kahit kapatid ko, hindi ko binibigyan. Basta ibibili niya ng bisyo. Ngayon sabi niya, ako na lang ang kukuha ng 3 piso. Kumuha siya ng, madalit sabi, kumuha siya ng 3 piso. Inilagay niya doon sa tangke ng aking tricycle. Sabi niya, ito pong 3 ito, sabi niya, kung makikita natin, ito yung makadiyos, ito yung espiritu, ito yung pananampalataya. Sabi niya, nasaan ka ba dyan? Sabi ko, bago ko sagutin, yung tanong mong iyon, ikaw muna ang tatanungin ko. Ang tinatanong mo bang yan sa akin, nakikita ba yan sa buhay mo? At yan ba ay naipapahayag mo sa mga kasamahan natin? Sapagkat pinangangalandakan mo na nasa iyo ang Diyos, nasa iyo ang Espiritu, nasa iyo ang pagsamba, nasa iyo ang pananampalataya, nakikita ba yan sa iyo? Kasi hasta pong makikipagdebate sa akin eh. So diniretsa ko na. Kung nakikita yan sa'yo, pahayag mo. Kung yung sinasabi mo na ikaw ay makadiyos, ipahayag mo at ipakita mo sa iyong pag-uugali, ipakita mo sa iyong pananalita, ipakita mo sa iyong buhay. Alam po ninyo ang ginawa ng taong yon? Tumalikod. Hindi na nakipag-usap sa akin. Kasi bakit? Maraming tao ngayon ang nagpapanggap na makadiyos. Maraming tao ngayon ang nagpapanggap na born again. Maraming tao ngayon ang nagpapanggap na Kristiyano. Subalit, kumusta ang pagiging Kristiyano mo? Kumusta ang pagiging born again mo? Kumusta ang pagiging mananampalataya mo? Ito ba ay nakikita sa ating buhay? Ito ba ay nakikita sa ating mga ginagawa? Ito ba ay nakikita sa ating mga pananalita? Ito ba ay nakikita sa ating buong pagkatao upang tayo ay maging halimbawa sa ating komunidad? Ito po ang nais ng Diyos na makita sa bawat isa na mananampalataya at tagasunod. During these last days, sa mga huling panahong ito, nais ng Diyos at ipinapaalala ng Diyos kung ano ang dapat mangyari at kung ano ang dapat ipamuhay, gawin ng mga mananampalataya upang ito ay lugod na maging karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Kaya kung makikita po natin, si Apostol Pablo po ay nagpahayag na sa darating na panahon, mayroong mga kaguluhan. Sa darating na panahon, mayroong mga mapagmahal sa salapi. Sa darating na panahon, mayroong mapagmahal sa sarili lamang. Walang pakisama, walang pakikisa. Na andun yung mga padalos-dalos na mga pananalita, padalos-dalos na mga bagay na dapat na hindi mangyari at nakikita sa isang mananampalataya. So again, mga magulang at mga kapatid, sabi ko nga po, kung tayo po ang ating pananampalataya sa Panginoon, minsang mainit, minsang malamig, o di kaya'y pawindang-windang, mga kapatid, ito na po yung panahon. Ito na yung pagkakataon. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, binibigyan pa tayo ng Panginoon ng pagkakataon upang makapagsisi
at tumalikod sa mga kasalanan, sapagkat ang nais ng Diyos ay walang mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Mga magulang at mga kapatid, I encourage po ang bawat isa sa atin. Patuloy po tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. At isa pa po, during last days, ang salita ng Panginoon ay ipapahayag sa buong mundo. So paulit-ulit po natin itong naririnig, subalit wag ho tayo kung tayo'y nauumay sa pagkain, kung tayo'y nauumay kung anumang bagay na ginagawa natin, ang salita ng Diyos ay wag tayong maumay, kundi lalo pa nating imulat ang ating pananaw, sapagkat ito ang magaganap sa huling mga araw. So sabi po dito, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa. At panghuli sabi dito, at saka darating ang wakas. Matthew chapter 24 verse 14. Amen. Pagka ang salita ng Panginoon ay naipahayag na sa buong mundo, sa buong sanglibutan, ito na yung pagkakataon na darating ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Kumusta po? Kinikilabutan ba tayo? Nabigla ba tayo sa mga paalalang ito ng ating Panginoon? Kaya mga magulang at mga kapatid, maging handa po tayo. Amen? Handa pa tayo? Handa na ba tayo? Hallelujah. Alam po ninyo kung kayo ay para mapatunayan yung pagiging handa ninyo. No? So ba ninyo mapatunayan yung pagiging handa ninyo? Pagiging handa natin? No? Sama tayo kay Pastor Sani sa mga Bible study. No? Kasi, pagdating doon sa Bible study, kakalabitin ka na lang ni Pastor. Ikaw ngayon mag-share ha. Di ba? So kung hindi ho tayo nagiging malapit sa salita ng Panginoon, kung wala tayong alam sa salita ng Diyos, mga magulang at mga kapatid, kung sakaling ikaw ay atasan na mangaral at magturo ng salita ng Panginoon, ano ang gagawin natin? Diba sasabihin natin, ikaw na lang po, wala kasi akong alam. Hindi kasi ako marunong. Alam po ninyo, totoo na wala tayong alam. Totoo na wala tayong karunungan. Pero kung tayo hihingi, kung tayo ilalapit sa Panginoon, bibigyan tayo, tutulungan tayo ng Panginoon. Amen? Naalala ko tuloy, minsan sabi ko sa aking asawa, maghanda ka. Meron kaming pupuntahan isang lamay. Sabi ko, maghanda ka. At baka ako pagdating doon, ikaw ang maglilid sa worship. Sabi niya, bakit? Marami naman eh. Sabi ko, maghanda ka. Basta maghanda ka lang. Bilang nagkakaisa kami sa ministeryo, naghanda talaga siya. And then, pagdating nga doon sa site, again, kinalabit naman siya. Sis, ikaw ang paawit ha? Lumingon siya sa akin, bakit mo alam? Sabi ko, yun ang nararamdaman ko eh. Yun ang napipil ko na tayong Kristiyano, kinakailangan na tayo ay maging handa lagi. Anumang sitwasyon, anumang gawain, saan man tayo pumaroon, tayo ay maging handa. Amen? So kaya, success.
dahil sa tulong at pangunguna ng ating Panginoon. So, hindi naman sa sinasabi kong nagmamagaling, kundi yun yung nararamdaman ko sa paglilingkod sa Panginoon. Anumang bagay anumang bagay meron tayo, hayaan natin na ito'y ipagamit natin sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So sana po tayo. No? So 12:00 na. Sarilo ko 12:00 na. Kaya pa ba? So, ito po yung mga sinasabi at mga itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Diba? Handang-handa na tayo ngayon, habang naihayag sa atin, sa kalagitnaan natin, naihayag yung mga salita ng Panginoon. Meron naman pong isang tanong, ay ganito. No? Yan po natin, ano? Sabi niya, what should you do as a Christian in preparation for these days? Ano ang gagawin mo bilang isang Kristiyano? Ano ang gagawin mo para sa paghahanda, sa pagpipreparar ng buhay mo, ng sarili mo sa panahong ito? Ano ang gagawin po natin? Again, madalas kong naririnig, sabi niya, minsan ito'y naririnig ko, yung mga password ng ibang mga sabi niya, kung ayaw mong sumunod, kung ayaw mong makisama, maghanap ka ng lugar na ikaw lang ang naroroon at wala kang kasama. Ano ibig sabihin po noon? Ha? Number 1 na makikita po natin dito ay yung sinasabing mamuhay ng live a separated life. No? Ba? So, ibig sabihin, pagka tayo'y namumuhay ng hiwalay doon sa mga bagay na hindi dapat gawin ng isang mananampalataya, dapat yun ang ating gawin, dapat yun ang ating panindigan. Hindi na natin gawin pang muli yun. No? Bilang mga mananampalataya, bilang mga tagasunod ni Kristo, maraming bagay na dapat tayong iwasan, maraming bagay na dapat tayong talikuran, at maraming bagay na dapat hindi na natin gawin sapagkat yung mga bagay na yon ay itinalikuran na natin, yung mga bagay na yon ay hindi yon makakatulong at makapagbibigay sa atin ng kasiyahan, kapayapaan, kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon, bagkus yun ay magiging hadlang upang ikaw ay makapagpuri sa Panginoon. Hallelujah. Kaya po minsan, ang sabi po dito sa 2 Peter chapter 3 verse 11, sabi dito, at dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Mga Kristiyano, mga mananampalataya, ito po ang sinasabi ng ating Panginoon sa bawat isa. Nang sabi dito, ito yung magiging wakas ng lahat ng bagay. Ang sabi po ay mamuhay kayo ng may kabanalan. Ibig sabihin talagang kung dating ginagawa natin yung mga bisyo natin, kung dating ginagawa natin yung mga pagsusugal natin, kung dating ginagawa natin yung mga pagmumura natin, kung dating ginagawa natin yung mga hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon, iwaksi na natin yon. At ang sabi ng banal na kasulatan, mamuhay tayo ng may kabanalan, mamuhay tayo ng makadiyos, sapagkat ito ang nais ng Diyos na mangyari sa bawat isa sa atin. Amen? Amen? Hallelujah. Kaya po minsan ako nagtanong kanina, even si pastor, mga pastor natin nagtanong, meron ba ditong bago? Meron ba ditong, minsan kasi, makikita po natin na mahirap unawain ang mga salitang ito. Pero kung ating nanamnamin at patuloy na pagbubulay-bulayan, ito pala ang magiging kaganapan sa huling araw. Amen? At ang nais ng Diyos, tayo ay magkaroon ng buhay na kalugod-lugod, karapat-dapat sa ating Panginoon. Amen?
Kaya mga magulang at mga kapatid, kung yung mga bagay na yon na nagiging hadlang sa pagiging matapat natin sa Panginoon, sa paglilingkod natin sa Panginoon, this is the time na yun po ay dapat nating iwaksi. Yun po ay dapat nating putulin. At yun po ay dapat nating talikuran at harapin natin ang katotohanan na kung saan yun po ang mag-aakay sa atin, yun ang maglilid sa atin patungo sa kaligtasan ng ating buhay. Hallelujah. Sumamuhay po tayong separate, magkaroon tayo ng buhay na separate sa lahat ng mga bagay. Hindi yung mayroon mga bagay-bagay na naghihiwalay kung sino pa man, kundi mamuhay tayo yung ibig sabihin yung kakaiba. Na nakikita sa atin yung anyo ng pagiging mananampalataya, na nakikita sa ating buhay yung anyo ng pagiging makadiyos. Nakikita sa atin yung pamumuhay na magiging banal at matuwid sa harapan at sa paningin ng ating Panginoon. Kahit ako man po, madalas na sa panalangin ko, sabi ko, Lord, lilukin mo pa ako. Hasain mo pa ako. Ano pa po ibang mga term doon? Isaayos mo pa. No? So yun po yung minsan yung mga panalangin ko sapagkat sa aking paglilingkod ay nais ko na ang Panginoon ay magkaroon ng puwang sa buhay ko. At nais ko rin na ang buhay ko ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon. And I hope na hindi lamang ako ang nagnanais noon, tayong lahat. Amen? Sapagkat ito yung plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. So mga magulang at mga kapatid, mamuhay tayong may kakaiba, o di kayo mamuhay tayong separated sa lahat ng mga bagay, yung mga worldly things, no? Na mga ginagawa natin bilang babala sa mga Kristiyano. I encourage po ang bawat isa sa atin. Hindi na po biro ang mga kaganapang ito. Sapagkat ang mga nagaganap ngayon ay nakatala sa banal na kasulatan. Ang mga kaganapan ngayong nararanasan natin, nakatala sa banal na kasulatan. Kaya hindi na po biro ang ating paglilingkod. Uulitin ko, kung tayo po ay Kristiyanong papakoy-pakoy. Ibig ko po yung sabihin papakoy-pakoy, kunting kilabot lang ay natitisod na, kunting hindi lang mabanggit ang pangalan ay natitisod na. This is the time. Alisin po natin ang mga bagay na yun. Alisin natin ang mga pag-iisip, alisin natin ang mga pag-uugali, mga ganon, at sundin natin ang katotohanan, sundin natin ang salita ng Diyos sapagkat ito ang patuloy na maggagabay sa atin at aalalay natin patungo sa ating patutunguhan sa langit. Amen? Mga makakapatid, katulad po ng isang pastor, nag-aalala siya. Baka ang kanyang mga kasamahan ay hindi makasama sa pagdating ng Panginoon. And this is the time. Kung mayroong isang pastor na gano'n na meron siyang pag-aalala, kung mayroong isang pastor na meron siyang pagmamalasakit sa kanyang mga miyembro, tayo na mga miyembro, tayo na mga tagasunod ni Kristo, tayo na mga lingkod ng Diyos, sikapin din natin na maging kalugod-lugod, karapat-dapat sa Panginoon. At ang salita ng Diyos, huwag nating iwalay sa ating puso't isipan. Amen? And then, the second po, ang sinasabi po dito ay follow the truth. Sundin natin ang katotohanan. At sino ba ang katotohanan ito?
Ang sabi po ng Matthew chapter 24 verse 4, sabi nito, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Doon po sa unang mga binasa natin ay darating yung mga bagay na nagpapanggap na mga Kristiyano, nagpapanggap na mga anak ng Diyos, nagpapanggap na mga mananampalataya, meron palang puso na gustong lamang na iligaw. No? Kung sa Facebook nahahack yung ating mga account, huwag nating hayaan na yung ating pananampalataya ay mahak ng kaaway. Amen? Huwag nating hayaan na yung ating pananampalataya, kaya ang paalala ng banal na kasulatan, mag-ingat kayo. Amen. Marami tayo mga napapakinggan. No? Kahit na sa mga awit, no? Minsan yung mga sinasabing mga awiting papuri, bago kinakailangan, susuriin natin. No? Yung ako po, hindi ho ako gaanong marunong sa Facebook. Pero pagka mayroong mga nakikita doon, yung mga, ano bang tawag doon, na yung mga pinopost nila, and then sabi niya, may mga nag-aano na salita na, titingnan ko kung sino yung pinanggalingan, kung sino yung nag-post, titingnan ko kung anong klase. At kung titingnan ko yung kanilang ibig sabihin po yung kanilang mga kalagayan sa pananampalataya sa Diyos, hindi ko tinitingnan kung anong uri ng tao sila, kundi ang point ko po doon, tinitingnan ko kung anong uri ng pananampalataya meron sila. No? Para yung ipinost niya ay mabasa ko lang, at kung talagang hindi mula sa kanyang puso't kaisipan yung niyang naipos na yon, at hindi rin talaga karapat-dapat, hindi ho ako naniniwala doon. So nakukuha po ba ninyo ang point? Maging maingat tayo. No? Maging maingat lamang tayo. Kinakailangan tayo bilang mga mananampalataya, mapagbantay tayo. Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi po sa John chapter 8 verse 32, sabi niya, kung makikilala natin ang katotohanan ito ang siyang magpapalaya sa atin. Walang ibang katotohanan kundi ang ating Panginoon. Kaya dapat sumunod tayo sa Kanya, dapat manampalataya tayo sa Kanya, dapat tayo patuloy na magpakumbaba at magpasakop sa ating Panginoon, sapagkat siya lamang ang nag-iisang katotohanan na ating sinusundan at pinananampalatayanan. Amen? Hallelujah. And then, ang isa pa po, makikita po natin dito, hallelujah, ang sabi po dito ay remain faithful. Kumusta po ang ating paglilingkod? Kumusta ang ating relasyon sa ating Panginoon? Nananatili ba tayong tapat na naglilingkod sa ating Panginoon? O di kaya Sunday lamang. Hey, may fellowship, may gawain ngayon, magiging matapat ako. Alam po ninyo ang mga ganong mga gawain. Dati-rati. Gawain ko yon. Subalit, naramdaman ko at nalaman ko at naunawaan ko na hindi yon ang karapat-dapat sa Panginoon. Kaya aking tinalikuran, tumigil ako sa mga ganong mga bagay na hindi nagbibigay ng katapatan sa ating Panginoon. So sa aklat po ng pangalawang Timoteo, sabi ko po kanina ay hayaan natin na ang salita ng Panginoon ang siyang magpaliwanag sa bawat isa sa atin. Hindi yung ating mga kuro-kuro, kundi salita ng Diyos upang malaman natin ang ganap nating kalalagayan. Pangalawang Timoteo Kapitulo 3, talatang 14, ang sabi po ay ganito, ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong
paniwalaan, sapagkat kilala mo ang mga nagturo sa iyo. Sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Talatang 16 po, ang lahat kapakipakinabang sa pagtuturo. Ang kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsasaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Amen? May nakita po ba kayo sa akin ngayon? Tanong ko lang, ngayong umaga, habang binabasa ko yung salita ng Panginoon, meron po ba kayong napansin sa akin? Meron o wala? Alam ko meron kayong napansin. At alam ko ang napansin ninyo, nagkamali ako sa pagbasa. Ano po ang ibig kong sabihin doon? Kung tayo po, hindi ho nagbabasa ng salita ng Diyos at hindi tayo sumusubaybay sa salita ng Panginoon, lagi lang tayong nakikinig, maliligaw tayo. Bakit? May pagkakataon na ang nagtaturo, minsan nababasa, ay sobra o kaya ay mali. Katulad kanina, nagkamali ako. Doon sa sinasabing ang kasulatan ay kinasihan ng Diyos, at hindi ko nabanggit yun, at tumalon ka ako doon na kapakipakinabang. Di po ba? So, ano pong ibig kong sabihin doon? Mga magulang at mga kapatid, kinakailangan na tayo ay maging mapanuri, tayo ay maging handa doon sa mga bagay na yon, sapagkat hindi dapat tayo ay maligaw. Hindi dapat tayo ay matuto ng mali. Amen? Kaya kung tayo ay mayroong katapatan sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, ito po yung sinasabi. Ito yung itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Hallelujah. Na kinasihan ng banal na Espiritu Santo, ito'y kapakipakinabang sa pagtuturo, sa pagtutuwid sa maling gawain, sa pagtutuwid sa mga bagay na hindi nararapat sa ating Panginoon. Again and again, ito yung babala, ito yung paalala sa atin ng ating Panginoon bilang mga Kristiyano, pagkakataon na po natin na tayo ay manatiling tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi lamang tayo nagiging tapat kung minong nakakakita sa atin. Oops, naandyan si sister. Naandyan ang mga leaders. Kinakailangan magpakita akong katapatan. No. Sa lahat ng aspeto po ng ating buhay bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, kinakailangan na makita sa ating pamumuhay ang katapatan natin ng paglilingkod sa ating Panginoon. Kung sinasabi ng banal na kasulatan na ito'y ginagamit sa pagtutuwid sa maling pamumuhay, gawin po natin ito sapagkat ito ang salita ng Panginoon na bababasa natin. Muli, nais ko pong basahin. Hallelujah. Sabi po dito, ngunit ikaw magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong paniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagtuturo sa iyo. Amen. Ito po yung salita ng ating Panginoon. Manatili tayong tapat at patuloy tayo na maglingkod sa Panginoon ng may katapatan. May kasama man tayo o wala. May kahalubilo man tayo o wala. Manatili tayong tapat sa Panginoon. Amen? Sapagkat nakikita ng Diyos ang puso mo, ang puso ko nating lahat. Nakikita ng ating Panginoon. Kaya po ito po,
yung mga salita at nais ng Diyos na mangyari sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Hayaan niyo po na siguro magkakaroon ako ng kunting overtime, pero God willing po na mapaikli ko itong muli, no? So, meron pa po kasing ibang mga ano. So, yun po yung pangatlo, and then ang pang-apat, sabi po dito ay yun nga pong sinasabing preach the word. Ipangaral ang salita ng Panginoon. Mabasahin ko po sa Mark 16:15, sabi dito, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo, ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Amen? Humayo kayo. Hindi lamang po dito kung hindi lamang po dito yung mga hindi dito binanggit ko, pastor, humayo ka, manggagawa, humayo, kundi ang sabi dito, lahat tayo. Ibig sabihin, ikaw na nakaunawa ng salita ng Diyos, ikaw na nakakakilala sa Diyos, ikaw na nakatanggap ng tunay na pananampalataya at kaligtasan mula sa Diyos, yung natanggap mo, ipahayag mo, ituro mo. Amen? Ako'y nagagala po kasi nung nakarang araw, pumunta ako ng City Hall ng Las Piñas, and then merong isang manggagawa doon habang nagpa-process ng mga papers, yung isang manggagawa doon ay nangaral ng salita ng Panginoon. Sabi ko, ito na yung pagkakataon na talagang ang mga Kristiyano, anumang sitwasyon, dapat ipahayag ang salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So yun po ang mga bagay na dapat nating gawin sa buhay po natin. Ano ang dapat nating gawin habang inihahanda natin ang ating buhay, ang ating sarili sa huling mga araw na ito, ay kinakailangan na mamuhay tayo ng magkaroon tayo ng separated lives, and then follow the truth, and then ang pangatlo ay remain faithful, and then ang pang-apat ay tayo ipangaral natin ang salita ng Panginoon. So, Kristiyano, mananampalataya, tungkulin po natin itong lahat. At kung hindi pa po natin ito nagagawa, at meron pa tayong pag-aalinlangan, ano po ang dapat nating gawin? Unang-una, ihanda natin ang ating sarili. Amen? Turuan natin ang ating sarili upang dumating ang pagkakataon. Tayo po ay magiging handa sa mga bagay na ito. And then lastly po na aking babasahin sa umagang ito, bago po tayo magtapos, ay dito po muli sa 2 Peter chapter 3, verse 14 hanggang sa 18, at dito na po ako magtatapos. Sabi po dito, pangalawang Pedro, kapitulo 3, talatang 14 hanggang sa 18. Ang sabi po dito, kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong madatngang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. And then sa 15, isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa pagpaksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga't pinapahamak nila ang kanilang sarili. Talatang 17, ngayon, ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat tayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Sa halip, patuloy kayong lumago
sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakakilala sa Kanya ang kalulhatian ngayon at sa kalulhatian ngayon at magpakailan. Amen. So dito po tayo magtatapos ngayon mga magulang at mga kapatid. Muli po, salamat sa Panginoon sapagkat malayang malaya tayo.